Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol dito sa House of Representatives kasi may nais po silang gawin na I think it's urgent. The same time, mukhang nasasangkot na naman itong DOTR sa kapalpakan at meron pong humihiling sa DFA na gawin na ito, no? Ayan, tatlo lang siguro pero pahapyawan na lang natin mga kababayan, mabilisan lang, no? Para at least ay ma-update lang po kayo kasi ang dami pong ngayon, topic ngayon mga kababayan, no? Yung iba medyo controversial talaga. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay at ganun din po sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat. Tayo po ay magpapasalamat ng lubos kay Miss Carclea na siya pong nagpakulay pink sa ating super thanks, no? Dahil pasasalamat po nila at nabanggit natin yung kanilang grupo na California Girls. Nako, ang sarap palang bumanggit ng California Girls. May magpapa-pink pero you don't have to do that. Libre ko naman kayong i-shout out dito sa channel ni Simply Talkies Vlog. Pero you don't have to, pero I am so thankful that you did that, no? Dahil lang sa kabutihan ng inyong puso. Kung sino man po ang kabilang dyan sa California Girls, sana magkaroon din ng California Boys. Para mag-surfing na lang kayo dyan sa karagatan ng California. Ako, wala pong dagat dito sa amin. Nasa desert po kami ng California. Di po ba? Salamat po kung sino po ang nandyan sa grupo ng California Girls. And may God bless you. Miss Carclea, salamat po. At ganun din po sa mga katuwang natin sa chat box ng video premiere natin kung meron man. Kung wala, di wala. Upload na lang po. Kasi wala namang ganun pumupunta sa ating video premiere. No? Siguro may mga, yung ating regulars, nandun po sila. Kami nagkikwentuhan doon. Salamat po sa inyo, no? Salamat sa kanila, no? Na hindi po tayo iniiwan, no? Napaka-supportive po ng mga yan. Kilala nyo na kung sino kayo. Hindi ko na kayo banggitin, ang haba, dami nyo eh. Baka may magagalit na naman kay Tokis. Punta ka na sa topic! Puro ka daldal eh. Tapos tawa ka lang ng tawa. Wala ka naman sinasabi. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Wala nang tayo magagawa. Wala nang basagan ng trip kayo talaga, no? So, ito, no, yung nasabi ko kanina sa inyo, yung House of Representatives may gusto pong gawing urgent. Yung mga sa DOTR, naku, mabibira na naman dito ang DOTR. Ito talagang DOTR na to, hindi na natuto eh. Itong si Jaime Bautista, itong departamento niya, punong-puno ng kalokohan ito. Tapos yung DFA, at may isasama po tayo ditong controversial. Ewan ko kung matatawa kayo dito o mababanas kayo. No? Unahin na kaya natin yon, no? Ito lang pahapyawan natin. Sa Balitang Bayan ng GMA News, sabi po dito, 2 pulis na nagtatalik sa loob ng sasakyan. Huli ng kanilang mga asawang pulis din. Nako! So, ibig sabihin, 4 na pulis. Ayun. Nako. Diyan pa kayo sa loob ng sasakyan. Ano ba naman kayo? Basahin nyo na lang po ito. No? Nagtangka pa daw ng nagtangka pang tumakas at nauwi sa pamamarit. Hey! Tinamaan sa balikat ang pulis na sinasabing nahuling nakikipagtalik at nako, ayan. Ano ba nangyari? Talaga, no? Ang sarap ng pinagbabawal ng pag-ibig. Talagang merong yung siguro yung iba diyan, no? Talagang parang it's a thrill. Siguro hindi na sila natitrill sa pagsasama ng kanilang jowa o asawa eh. Hinahanap na. Ano ba to? No, ayan lang, natatawa kasi ako sa balita na to. Pasensya na kung natatawa ako, no? Ba't pa kayo sa loob ng sasakyan magtatalik? Ang init-init. Sabi naman, Tokis, naka-aircon naman, naka-under naman yung sasakyan. Di ba kayo nahihiya niyan? Public, umuuga-uga yung sasakyan ninyo.
Wala kayong kahihiyan. Mga nakakaasar, ano, 'di ba? Oh. 'Di ba, Elora kay, no? Nakakalungkot naman 'yan, no? Kung ano, kung di na talaga masaya, di na makuha sa usapan, sa therapy, counseling, better separate ways. Huwag na yung gagawa pa kayo ng thrilling. Para kayong mga exhibitionist dyan, mga walang iya kayo. Naturingan pa kayong mga pulis. Ay, yari kayo kay PNP Chief Marbil. Ha? Baka kayo ay matanggal. O ngayon, nasakripisyo ang serbisyo ninyo, ang trabaho ninyo. Lalong-lalo na yung lalaki. O ba't nakakahiya ka naman? Hindi naman binanggit kung sino sila. Kakahiya yun, mga kababayan. O ito po, itong isa na to, puntahan natin ito. Yung sa House of Representatives muna. No? Pasalamat po ako kay Ginoong Benji Contreras, no? Nakuha ko po itong dokumento na to, ni-post niya po sa kanyang official Facebook page. No, ito po ifinal po ng butihing congressman ng Zambales sa aming distrito, 1st District of Zambales, si Representative Jefferson Conghun, ang House Resolution number 1684 na ang sinasabi dito, call on a thorough investigation in aid of legislation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping. Nandito po yung mga whereas nila, no? So, ayan yung kadahilanan na sinasabi ni Representative Conghun. Huwag na po nating basahin yan. Basta ang sabi lang dito, nais nilang imbestigahan o mag-hearing in aid of legislation. Ang tanong dito, anong legislation ang pwede nilang maisulat o ma-revise, no? Ang sabi naman diyan na Prime Minister ni Baal, sige, dahil ako naman ay master, 'di ba, yung presko niya dati nung minura niya ang presidente. Master po siya, wag niyo akong anuhin. Kala niyo mas magaling kayo sa akin, no? Ayan. Kung ikaw pala ang pinakamagaling, Master Digonggong, no? The Audacity, umaten ka dyan. Di ba mausig ka naman? Wala kang inuurungan eh. Di ba? Hindi ka umuurong eh. O yan, umaten ka dyan. Baka naman magmukha kang Kiboloy. Di ba? Baka magtatago ka na rin. Sino ba kayo? Dalhin nyo sa proper court. Nung dinala sa proper court, hindi naman makapunta. Di ba? Puro yabang lang. O nasaan ang tapang ninyo? Akala ko ba mausig-usig kayo? Baka inuusig na kayo ng konsensya nyo. Si Kiboloy hindi mausig. Urong. Urong etits, di ba? Nung heyday niya, tigas etits siya. Nung binigyan na siya ng arrest warrant, ayun. Urong etits na. O di ba? O ngayon, eto. Ang sabi dito sa politiko, marami po tayong pagkukuhanan ng dito sa politiko. Ito pong sabi ni House Speaker, yari na naman dito si House Speaker Romualdez. Titirahin na naman siya ng mga despicable supporter ng mga Duterte. Romualdez, House to investigate Duterte-China Gentleman's Agreement on West Philippine Sea. Ayan, nag-utos na po ang inyong Speaker of the House. Okay? Speaker Martin Romualdez said the House of Representatives will proceed with its investigation into the reported gentleman's agreement between former President Duterte and Xi Jinping, on the resupply mission in the West Philippine Sea. In the exercise of our oversight powers, we will direct the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreement on our nation's interests, particularly our sovereign rights and territorial integrity. Like President Marcos Jr., we are horrified by the idea of compromising the country's right over West Philippine Sea. Di ba? So, mukhang inatasan niya na po, no, ang appropriate House Committee na mag-imbestiga siya, which is final ni Congressman Conghun. Actually, nung April 18 pa po yun, na-receive ng House eh. Okay? So, idagdag pa natin ito, mga kababayan, sa politiko din. Ano ba talaga ang totoo? House to summon Duterte admin officials on gentleman's agreement probe. Ayan.
Speaker Martin said the House of Representatives will summon officials of the previous administration to ferret out the truth about the reported gentleman's agreement between Digong and Xi Jinping. Past officials, will start with the past officials kasi sila rin ang dapat ang nag-execute kung may agreement. Sila dapat ang siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron, pero yung iba, meron din isang press secretary nagsalita na meron, yung isa naman wala naman daw. O ayan, alam niyo na kung sino tinutukoy niya. Di ba? Yung ES, si Medel Dia. Yung mga secretary na pumirma at yung press secretary, si Rocky. Ay, ang tuwa dyan si Rocky, magmamayabang yan. Sige, tawag lang ba? So ano ba talaga? Nabubudol-budol na naman? Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila diyan sa loob ng dating gabinete. Yan. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga. Kasi ang president said he was horrified, so are we. Kasi nakaka-disappoint nga na merong isang gentleman's agreement, although may nagsasabing merong sinasabing wala. So dapat malaman natin ano ba talaga. Ano ba talagang kasunduan doon kasi yung po ang ini-invoke ng China ngayon. Correct. Tama. Naku, maganda ito. Lalong-lalo na si Roque. No? Tapos papapuntahin mo si Panelo. Sabi ni Panelo, pupunta ako. Malamang si Roque pupunta rin yan. O mag-away kayong dalawa. Kasi sabi ni Roque meron. Status quo. Sabi naman ni Panelo, wala. Ang nagsasabi ng ganon ay sinungaling at ina-advance niya lang ang sarili niya. Silang dalawa nagkokontrahan. Parehong Digong. Sabi ni Digong, do you know the personality of Harry Roque? Ayun. Di ba? Eto, mga kababayan, labas tayo diyan. Ito masakit, no? Di ba naglabas ng AO number 18 ang Pangulo? Bawal ang wangwang. Naglabas din siya ng Executive Order 56 limiting the number of low license plate. Ito nangyari. 'Di ba may mga pumapasok sa loob ng EDSA busway sa sa EDSA? Na yung mga hindi bus, pag pumasok ka sa busway, huhulihin ka. 'Di ba? Yung naka numero 7, naalala nyo? Ang at least umamin si Senator Chis Escudero. Pero hindi naman siya yung driver noon. Sabi niya, papaharapin ko yan. Papanagutin natin yon. At binabawi niya, sabi niya, babalik ko na yung numero na yan. Till di ko man ginagamit. Okay. Tapos may isang babae naman na nagmalaki pa, nag-name drop na ganito daw niya. Si Major General, balikatan daw siya. Anong sabi ng military? Wala kami kilalang ganun. Diba? Ngayon, eto na. Balita ulit sa politiko. Porke bata ni Jaime Bautista? Jaime Bautista, DOTR executive using EDSA busway gets free pass from MMDA. Ayon, may nasita ng politiko. An assistant secretary of the DOTR got away with using the EDSA busway scot-free thanks to the Metro Manila Development Authority. Kaninong under ba itong Metro Manila Development Authority? Saan departamento sila naka-under? At kung sino man ang nagpalaya dyan, no? Dapat, sila? Ipatawag sila. Alam ko sa Office of the President ito Office of the President sila. Patawag nyo yan. Sinong MMDA? Kung sakaling mang totoo ito, kung sakaling totoo yan, dumaan ng EDSA busway, bawal siya doon. Gumamit ba yan ng low number plates? The official, however, wasn't given a traffic violation ticket for unauthorized use of the busway but for violating the number coding scheme. The DOTR has yet to issue a statement on the issue. Based on DOTR's own rules, only the following are allowed to use the busway. Public utility buses, including those with special permits, on-duty ambulances, fire trucks, and police vehicles, and service vehicles performing duties for the busway.
So, nagpe-perform ba ng duty for the busway yung official ng DOTR? Si Assistant Secretary? Di ba? Di ba? Bakit may pribilehiyo? Bakit yung MMDA, hindi mo siya tinikitan? Bakit mo lang siya titikitan ng color coding? Di ba? For violating the number coding daw eh. Ha? The fine for an unauthorized use of busway is 5,000 for the first offense. Under MMDA Regulation Number 23-002, a second offense will result in 10,000 fine, 1 month suspension of driver's license, and participation in a road safety manner. O ayan. Ang tanong, bakit hindi nyo tinikitan ng violation sa EDSA busway, kundi number coding scheme lang? Paano siya doon nakapasok? Paliwanag kayo, MMDA, DOTR, nako. Ayun, hanggat makakalusot, nagbigay na nga ng ang Pangulo, wala talaga. Kaya walang disiplina. Ang sabi ng Pangulo, disiplina. Pero itong mismong mga ilang kawani ng gobyerno, sila ang number 1 violator. Nakita nyo? Wala, hindi naman nakikita. Kilala ko naman yan. Sasabihin ko lang, taga dito ako eh. Pakitaan ko lang ng ID. Di po ba? Bakit number coding scheme lang ang violation niya? E pumasok siya sa busway. Ambulansya ba siya? Pulis ba siya? Military ba siya? Fire truck ba siya? O gumagawa siya ng trabaho para sa EDSA busway? Hindi. Bus ba siya? Hindi. Ano sasakyan niya? Huli. Nabigyan nga ng ticket pero number coding. Hindi yung violation ng pagpasok sa EDSA busway. Di ba? Ang galing. Oh, sige. DOTR, MMDA. Sanib persa pa kayo. Di ba? Pag nakakatulog talaga, pag wala na nag-cool down na, balik ulit sa dating gawin. Di ba? Hanggang ningas kugon lang, di ba, Presidente? Ganon. Di ba? Walang follow through. Sige, hanggat mainit, implement. Pero pag wala na, balik sa dating gawin. Di ba? Wala rin. Show lang yung batas, kaya wala eh. Di ba? Huling-huli kayo. Hindi nyo pala kayang sundan. Hanggang simula lang. Ningas kugun. Eto pa, DOTR ulit ito. GMA News, NAIA, Terminal 3, cooling towers, bug down. Nako! Para kayong nasa oven, patay. 2 cooling towers of the Ninoy International Airport Terminal 3 bug down on Saturday night, causing inconvenience to passengers. Meron pong 2 cooling tower na nag-trip. Ibig sabihin, nakadetect ng mataas na power load ang ating kuryente ko, kaya't nag-trip, sabi ni Attorney Chris Bendijo, spokesperson ng Manila International Airport Authority. Ongoing yung troubleshooting. Okay? Definitely nakaramdam tayo ng medyo hindi katanggap na temperatura dahil 2 lang ang cooling towers na gumagana. Passengers were seen using fans and handheld mini battery-powered fans to cope with the heat, according to the report. In a statement, the MIAA said it monitored a technical issue that led to the temporary shutdown of 2 of its cooling towers in NAIA Terminal 3. This technical challenge regrettably resulted to warmer temperatures inside the terminal. Patay. Ubus tayo dyan, no? In the meantime, we seek for the understanding of our passengers and stakeholders as we work through this challenge. We apologize for the inconvenience that the situation is causing to everyone. Ayun lang naman, wala tayong magagawa dyan eh. Di ba? Anong mangyari dyan? Ano kaya ang susunod na magbabag down sa NAIA na yan, no? Yang airport na pinangalan sa isang hindi naman hero, no? Yung isa sa mga bumuo ng CPP-MPA, naging hero. Ay, nako, mga kababayan. Ito, last article natin to, mabilisan lang tayo. Kumbaga, nagbibigay lang tayo sa inyo ng update. Ito, sabi lang, may nanghihingi dito sa DFA, nagre-request. DFA urged to cancel Quiboloy's passport. Sino po yan? Si Senator Hontiveros. Ano sabi niya? Imbis na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay record ng audio message na tila nang insulto pa sa kakayanan ng gobyerno na matuntun siya. Correct naman.
This is appalling. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movement. O, tama naman. Ang yabang-yabang niya eh. No? Kung ang puganteng kongresista ay nahuli, sana naman maaresto din ang puganteng religious leader. Maliit ang mundo. Hindi niya matatakasan ng batas habang buhay. O, ayan. Hontiveros noted previous interviews with DFA spokesperson Teresita Daza where the latter stated that when a passport is cancelled, it is a red flag for any application in all DFA consular offices within and outside the Philippines. No? The senator also noted Daza's explanation that a cancelled passport is reported to both the Bureau of Immigration and the Interpol Office of the Philippines. The world is closing in on him if he is accused of crimes that transcend continents and nationalities. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin siya. Alam nyo, pag na-cancelled ang passport nyo, wala ka nang kakayahang mag-travel sa labas ng bansa. Wala eh. Wala kayong papakitang dokumento kung saan bansa ka galing, anong nationality mo. Wala eh. Di ba? Passport nga eh. Pag nag-air travel ka, o sa land, kung kailangan nila yan, or sa port, papakita mo dokumento mo. Lalo pag papasok ka sa ibang bansa. O, ano papakita mo? Makikita sa database, cancelled. Huli ka. Kaya dapat lang gawin niya kay Quiboloy. Pero inyo, hari-harian, pugante, hari-harian. Hindi man lang makita kung nasaan siya. Tindi. At kung sino man sana ang nagkakanlong diyan kay Quiboloy, sana panagutin nyo rin. Sinabi rin naman ng PNP yan eh. If you are abetting, you will be punished. You will be sangkot-sangkot ka sa kaso. Abetting and aiding a criminal. A fugitive pala, a fugitive. Okay? Kayo po, mga kababayan, no, sa palagay nyo, ano yung mga pulis na nagchochok-tsaka, nahuli ng kanilang mga asawa, nakipagbarilan pa, ha? Sa init ng panahon, doon pa sa kotse. O, imbestigahan na daw po yung gentleman's agreement ng lower house. Tapos, pinapakancel ni Hontiveros ang passport ni Quiboloy sa DFA. No, yun lang po mga kababayan, no, saglitan lang natin. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.